Sa inyo na naman ang tanging news program na nagtatanong. Alam ba News? Alam ba News? Alam ba News? At siyempre pa kasama ko pa rin ang aking dalawang katotot, katuting, katotong big at katiting ba. Narito ang ulo ng mga balita. Galit na galit ang komedyanteng si Yoyong Martires. Nang minsan siyang mamasyal sa Luneta. Bakit naman? Ayon kay Yoyong, namamasyal siya sa Luneta nang bigla niyang maisipang tumayo sa may Luneta. Dahil dito, bigla na lamang daw naglapitan ng mga tao sa kanya at doon nagkwentuhan at tumistambay. Dahilan dito, agad na inireklamo ni Yoyong ang mga taong tumabi sa kanya. Ngunit sa ginawang investigasyon ng mga pulis, hindi naman daw sinasadya ng mga tao na gawing istambayan si Yoyong Martires. Ayon pa sa kanila, dahil daw sa kumikintab na noon ni Yoyong, ay napagkamalan nila itong poste na may nakakabit na bumbilya sa dulo. Mga kaibigan, matagal-tagal na rin po na hindi kayo nakakapakinig ng mga balitang kapupulutan ng aral ng inyong mga anak. Narito po ang una sa mga educational news items na yan. Narito po kay Paring Vic. Maraming salamat, katuting Joey. Bouncer ng isang nightclub, bading. Ay, bading. Isang bouncer sa isang nightclub, excuse me, ang nabuking na bading kagabi. Nagsimula ang lahat ng may isang lasing na nanggulo sa nabanggit na nightclub. Agad itong kinaladkad palabas ng bouncer at doon pinagbubugbog. Matapos ang bugbogan, pumasok sa loob ng club ang bouncer at nag-uumiyak. Bakit? Umiiyak ang dancer. Ang bouncer pagkatapos ng bugbogan dahil nasira daw ang kanyang manicure. Napakalalim na sa aking balita. Super educational. Samantala, isang babae ang nagreklamo laban sa kanyang asawa matapos niyang mahuli habang naglalakad si Mister na may kasamang number 2. Ngunit sa ginawang pagtatanggol ni Mister, sinabi niyang puro kasinungalingan ang sinabi ng kanyang misis na kasama niya ang kanyang number 2. Dahil ng mga oras na yon, ang kasama niya raw niya ay ang kanyang number 3. Tungkol naman sa showbiz. Showbiz, pare, showbiz. Showbiz, bossing. Sina Sheryl Cruz, Donna Cruz, Sunshine Cruz, at Geneva Cruz ay napabalitang gagawa ng isang TV show. Ang naturang TV show na hindi pa alam kung saang channel ipapalabas ay ipakikita raw ang galing ng mga nabanggit na showbiz personalities sa pagbuburda. Ayon sa report, ang magiging titulo ng naturang programa ay Cruz is Teaching. Yung mga cross teach. Mga kaibigan, yung mga late tuners natin, mga magulang na nagmamahal sa edukasyon ng kanilang mga anak, narito na naman po ang isang balita na kapupulutan nyo ng magandang aral. Isang inhinyerong pulpol ang malamang na masilya elektrika matapos na makagawa ng isang flyover. Bakit? Isang educational talaga to. Ngunit mahigpit na nagpaliwanag ang inhinyero na ang ginawa niya ay malaki ang may tutulong sa problema ng trapiko. Ano naman pala eh. Wala man lang nasiyahan sa project na ito ng inhinyerong pulpol. Bakit? Dahil ang ginawa niyang flyover ay nasa runway ng Ninoy Aquino International Airport.
The genius! Henyo! Isang henyo. Matalino. Samantala, isinara kagabi ang lahat ng mga sinehan sa SM Mega Mall. Bakit? Sang-ayon sa balita, kaya raw isinara ang mga naturang sinehan ay sa dahilang tapos na ang last full show. Mula naman sa ibayong bansa, mga kaibigan, ang US President na si Bill Clinton ay nagkaroon ng isang book launching kahapon. Clinton. Mga tumawag Gayun pa man, hindi bumili ba mga kritiko sa ginawang libro ni Clinton? Bakit? Sa dahilan ang naturang libro pala ay isa lamang coloring book. Mga batang unggoy. Para nakakaunggoy kayo Mga kaibigan, sa huling pagkakataon po, mga magulang na nahuli sa pag-tune sa kanilang telebisyon sa programang ito, i-gather po niyo ang inyong mga anak, lalo na yung mga eskola, sapagkat narito po, mapapag-ibayo pa ang karunungan ng inyong mga anak sa pakikinig ng mga balitang may saysay, mga balitang kapupulutan nyo ng matinding aral. Narito po muli, si Parang. Isang babaeng manunuba na matagal lang wanted ang nahuli kumakailan ng mga pulis. Bakit? Ito ay tinakda ng 1,000 or rather 100,000 pisong piyansa para sa pansamantalang kalayaan kung kaya't nagpaalam ito na kukuha muna ng gayong halaga sa kanilang bahay. Manunuba talaga ang babae ito. Bakit? Dahil hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa ito bumabalik. Mula naman sa sports. Aba, yan, maganda yan. Sport. Ang dakilang swimmer na si Peter Bisugo ay nagpakitang gilas kahapon. At nasaksihan ng Alamba News ang pagpapakitang gilas na ito ni Bisugo. Ang naturang swimmer ay sumisid sa Manila Bay na nakaposa sa mga kamay at mga paa. Parang Houdini. May nakataling bato sa leeg at nakatape ang bunganga at ilong. Matindi. Mga kaibigan, bukas po ang libing ni Peter Bisugo. Mga kaibigan, ito po hindi libing ang pupuntahan nyo, kundi isang malaking piyesta at kasiyahan. Sapagkat muli, masakit man sapagkat huling pagkakataon na para lang mapaligaya si Paring Bal at si Paring Vic. Pwera ka rin. Okay, mga kaibigan, narito pong muli. World, watch this. Narito po, mga kaibigan, sabay-sabay po tayong tumingin muli sa mga Sexy! Pasok na pasok! Ay, pasok, oy! Sometimes when you're feeling blue, people tell you what to do. You just wanna run from all your sorrow. Meron pa isang sexy. Meron pa ba? Meron po ba tayong guest sexy, mga Narito pa kaibigan? isa. Narito po siya! Pasok! Palakpakan po natin, kawawa naman. Mga kaibigan, pagpatuloy nyo lang ang palakpakan nyo sapagkat hindi naman pwedeng matapos ang Alamba News kung hindi tayo magkakaroon ng Alamba News. Disco! 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 Okay, yeah, public my dance. Bilisan nyo, may lakad pa si Kenji, nag-iisa ng taxi.
Always pray that one day you'll come down to me. Tell me for love. Magandang araw ho sa inyo lahat mga kaibigan. Narito na at sumasa inyo ang bagong Alamba News. Salamat News. Salamat News. Salamat News. Opo mga kaibigan, bago. Sapagkat marami po tayong bagong ginawa dito sa Alamba News. Marami tayong mga bagong ipakikita. At ang una sa lahat ay ang aking bagong polo shirt. Ay, bagong bilihan, Bal. Oh, may tatak pa, oh. Kita mo? May presyo pa. Bukod sa aking polo shirt, ang mga portion na bago ay inyo pong masusubaybayan mamaya. Ang luma lang po ay ang inyong lingkod, ang inyong katotong big at si Katuting Bal na mukhang malalim ang iniisip. Bumati ka naman. Gandang araw sa inyo. Mukhang seryoso si Katuting Bal. Si Katotong Joey po ay hindi natin makakasama sa studio sapagkat siya po ay nasa field. Opo mga kaibigan, siya po ay nasa field at siya po ang magdadala sa atin ng mga live report ng mga sari-saring pangyayari na nagaganap sa ating paligid. Live po yan mga kaibigan. At meron namang papalit kay Katotong Joey at nais kong ipakilala sa inyo. Alam ko na kung bakit parang masama ang mukha ni Bal dahil siguro sa ipakikilala ko. Ang papalit kay Katotong Joey dito sa studio ay walang iba kundi si Kalobong Jessica. Jessica Taho. Magandang gabi sa inyong bayan at sa iyo paring Bal at paring Vic. Magandang gabi. Ako yung masayang-masayang ngayong gabi dahil nandito ako sa Alamba News. Aba, teka. Isang hostage drama ang nangyayari sa kasalukuyan. Saan? Alamin natin kay Katotong Joey. Paring Joey, pasok! Mga kaibigan, kasalukuyan pong nagkakagulo ngayon dito sa banda ng Malabon. At isa na namang hostage-taking drama ang nangyayari. Isa pong security guard ang hinostage ng isang lalaki na nagngangalang Boy. Kakapanayimin muna natin ng live si Boy dito habang hino-hostage niya ang security guard. Boy, bakit ka ba nang-hostage, Boy? Galit ako sa mundo! Wala na akong trabaho! Mga kaibigan, narinig niyo po, galit siya sa mundo at wala na siyang trabaho. Boy, meron ka bang mga hinihingi sa mga otoridad? Meron, bigyan niyo ko sasakyan, kahit anong auto. Ulitin mo ang panawagan mo, Boy. Kahit anong klaseng auto, bigyan niyo ko sasakyan. Mga kaibigan, yun lang po hinihiling ng otoridad ni Boy sa mga otoridad ang isang auto. At ang balita ko mukhang pagbibigyan naman siya ng mga otoridad sa kanyang hinihiling na auto. At narito na yata ang otoridad. Ito na, padating na. At dala ang auto, mga kaibigan. Ayan po. Mga kaibigan. Ano masasabi mo dyan? Tama-tama sana ko ito. Back to studio. Ibang klase yung hostage yan Kaya si Boy? Oo. Matindi. Mabilis ang aksyon. Binigyan agad ang auto. Oo. Okay ka, Boy. Sige. Pagpatuloy mo yan. Samantala, isang henyong baliw ang nagpo-propose ngayon ng isang paraan upang maiwasan na raw ang mga balyahan, awayan at sakitan sa larong basketball. Aba! Okay. Ayon pa sa henyong may sayad, kapag napatupad ang iniisip niya, ay magiging malinis at tahimik na ang mga laro sa PBA sa darating na mga conferences. Kailan yun? Yan. Ang solusyon na iminumungkahi ng henyong flip ay bigyan ng tigi-tigisang bola ang mga players na naglalaro sa court para hindi na raw ito magagawan sa isang bola. Tama rin. Oo, paring Joey. Paring Joey. Sorry. Talito-lito ko na. Nalaman ko na nasa field nga pala siya. Ito naman, meron naman ako. Pakinggan niyo ako. Bugbugan sa shawarma. Ano? Oo. Dahil sa shawarma, nagbugbugan, ibig sabihin? Oo, ito. Pakinggan natin si paring Joey. Paring Joey. Yuhu! Paring Joey! Pasok! Mga
kaibigan, isang matugong bugbugan ang nangyari rito sa Alibaka Shawarma sa Quezon City, mga kaibigan. Hindi ho natin malaman kung anong dahilan. Ito po'y live. At i-interviewin natin ang mga kasangkot dito. Narito po ang tindero ng shawarma na di umano'y binugbog ng isang customer na nandito sa tabi ko. At ayan po, bugbog na bugbog ho siya. Bugbog sarado ang tindero to ng shawarma. At i-interviewin natin ang nagbugbog, mga kaibigan, na nagngangalang Boy. Boy, bakit mo naman binugbog tong tindero ng Alibaka Shawarma? Niloko ako niyan eh. Mga kaibigan, niloko daw po siya. Ba't mo naman nasabing niloko ka, Boy? Eh, binigyan mo ako ng shawarma, walang balot eh. Init pa. Ang bihira ka naman pala eh. Dapat talaga siya, bugbugin ka eh. Lalagyan mo ng balot. Ang bihira. Ang init yan eh. Back you. Maraming salamat, parang Joey. At may nakakasalamuha mo, parang Joey, puro boy. Yung isang hostage taker, boy. Etong si Shawarma Bugbog, boy. Wala bang gel? Pare-pareho may flip. Pero yung binugbog, kamukha ni Abu. Pasin mo. Oo nga, no? Oh. Oy, ano? Ano ba? Aba! Hoy! Teka, ako pala yan. Narito naman ang isang makapagbagdamdaming balita. Aba, kailangan tumahimik tayo, pare. Isang baklang beautician ang ipinagharap ng sumbong matapos umanong gamitan niya ng peking pang-pastraight ng buhok ang isang customer na babae. Parang tinamaan ka doon, Kalobong Jessica. Sa aming panayam, ikinuwento ng babaeng customer na ang tawag daw sa kanya ng kanyang mga kaibigan ay Shawi. Uy! Dahil kahawig daw niya si Sharon Cuneta. Kaya't siya ay nagpasyang ipa-straight ito sa baklang parlorista. Oh. Parlorista. Para lalo niyang maging kahawig ang megastar. Okay yan ah. Nilagyan umano ng bakla ng chemical na pampa-straight ang buhok ng babae at ganun na lamang ang gulat nila. Pareho silang nagulat sa naging epekto nito. Oh. Nakalbo ang babae at nasunog pa at nalaptos ang kanyang ulo. Sa kasalukuyan, hindi na Shawi ang tawag ng mga kaibigan ng babae sa kanya. Ano na? Ang tawag sa kanya ngayon ay shawarma. Ang Alamba News Agogo! Agogo! Yes! Agogo! May agogo! Oh, wait, mo? Ano? Labang ka? Paring Pek! Oh, ha? Mabuhay na naman ako, Paring Pek! Masaya ka na. Aba? Naman niya ako aabot eh! Sali ka sa pintar eh! Waiter! Waiter! Ano? May gustong tumebol sa inyo.